Love Serye TV. Sweet Punishment of Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ika-4 na bahagi. Miss Laurel? Pakiramdam ni Eunice ay nagising ang lahat ng natutulog na himay-himay ng kanyang katawan pagkarinig sa pamilyar na boses sa kabilang linya ng kanyang cellphone. Kung gaano kaganda at kabuong-kabuo ang boses ni Carl kapag kausap niya ng personal, ganun din iyon sa telepono. Eunice na lang ay tawag mo sa akin, sabi niya. Handa na ako, Eunice. Ginaya ko na ang porma ni Ken. Iyong hikaw mo. Inalis ko na. Soft-spoken si Ken. Kailangan gayahin mo yon para hindi magtaka si Calvin. Okay. Sabi ni Carl na nasa tono naman ang iritasyon. Sige, tatawagan ko na si Calvin. Sasabihin ko sa kanya na gusto ko siyang makausap. Kahit naiinis akong gawin, pipilitin kong gayahin si Ken. Ibigay mo na kay Calvin ang telepono. Napaismid si Eunice dahil sa naramdamang inis. Hindi ba ito marunong magsalita ng malumanay? At kung manduhan ako, kala mo kung sino. Calvin, guess who's on the phone right now? Nakangiting sabi ni Eunice sa pamangkin nang puntahan niya sa kwarto. Inabutan niya itong nanonood ng favorite cartoons. Who? Your dad? My dad? Parang nagningning agad ang mga mata ng bata at halos agawin ng cellphone nang iabot niya iyon. Hello? Masayang sabi nito nang sagutin ang tawag. Kitang-kita na bigla itong sumigla. Nanatili siya sa tabi ni Calvin. Pinagmamasdan niya ang bata habang hinahaplos ang buhok nito at nakikinig sa sinasabi ng kausap. Yes, Dad. Yes, Dad. Iyon ang palaging isinasagot ni Calvin habang panay ang tango. Nagkatinginan si Manang. Hindi niya napigilang maging emosyonal sa nakikitang saya sa mukha ni Calvin. Nakakalungkot isiping kailangan pa niyang papaniwalaing ang ama nito ang kausap para lang mapasaya ito. Dad is coming back. He said he's in Manila. He just came back from New York. Papunta raw kami sa Enchanted Kingdom, saka sa beach. We're going to ride a boat. Yehey! Hindi magkandatuto sa excited na pagkukwento si Calvin pagkatapos makausap si Carl sa telepono. When is he coming here? Tanong ni Eunice. Hindi niya maipaliwanag sa sarili kung bakit excited din siya sa pagpunta ni Carl sa Santa Monica. Sa susunod na araw daw, tita. Di ba Wednesday po iyon? Darating si Carl sa Santa Monica sa susunod na araw? Bakit ganoon na lamang yung excitement niya? Bakit parang gusto niya makita uli ang marumbadong binata? Parang pista sa Santa Monica sa dami ng pagkaing ipinahanda ni Eunice dahil sa pagdating ni Carl. Kahapon pa lang ay abala na ang katulong sa paghahanda. He's here. Tuwang-tuwang sabi ni Calvin na umaga pa lang ay nakatanaw na sa terrace sa paghihintay sa pagdating ni Carl. Nagtatalo nito habang nakatanaw sa sasakyang pumarada sa tapat ng gate nila. Tumanaw siya rito. Isang gray na Toyota Corolla ang nakita niya. Nag-rent pa yata na sasakyan ang mokong sa loob-loob niya. Kung sa bagay, magtataka si Calvin kung makikita niya nakasakay sa lumang kotse o tricycle yung daddy niya. Nauna ni si Calvin sa pagtakbo sa ibaba para salubungin si Carl. Hila-hila nito ang kamay ng yaya. Nandiyan ang bisita, Manang. Ipahanda niyo na mga pagkain. Utos niya habang pababa ng hagdan at nakasunod kay Calvin. Napatigil si Eunice sa pintuan nang makitang sinalubong ni Calvin ng yakap si Carl. Niyakap at kinarga naman ng binata ang pamangkin. Na magkalas ang dalawa, matagal na napatitig si Calvin kay Carl. Para bang sinisiguro kung ito nga ba yung daddy niya. Kinabahan siya. Nakahalata ba si Calvin na hindi ang daddy nito ang kaharap? Why baby, hindi mo ba nakikilala yung daddy mo? Tanong niya kay Calvin habang papalapit sa dalawa. May iniabot na 2 kahon si Carl kay Calvin. Nalipat nga diyon ang tingin ng bata. Kung hindi niya kilala si Carl, iisipin niyan si Ken ang dumating dahil nagaya nito ng tama ang forma at itsura ng namatay na kapatid. Nakasuot si Carl ng long sleeve polo na pale yellow na may brown printed necktie. Nakatucked in ang polo nito sa dark brown na slacks at nakasuot ito ng eyeglasses. Hindi maiwasang mapangiti ni Eunice dahil biglang naging mukhang executive ang dating ng mukhang burambod ng binata. Kung may pagkakaiba man si Carl kay Ken, siguro ay ang mas manipis nitong buhok at mas batang itsura. Don't I deserve a kiss? Sabi ni Carl kay Calvin na naglalambing na tono. Iyon ang hudyat para muling yumakap si Calvin sa binata at kintala ng matunog na halik sa pisngi.
Niyakap din ni Carl ng mahigpit si Calvin habang nakatingin sa kanya. Palihim itong nag-thumbs up sa kanya. Napangiti si Eunice dahil alam niyang ginagawa nito ang lahat para makumbinsi si Calvin na ito nga si Ken. Kung may pagdududa man ang bata, tiwala siyang madali ring mabubura iyon dahil maliit pa ito nang huling makita ang yumaong ama. 2 years ago pa kung hindi siya nagkakamali. Lalong lumutang ang kagwapuhan ni Carl sa bagong image nito. Rugged o formal, very striking pa rin ang personality ng lalaki. Lumapit na siya sa magtiyo. Come in. Ken, join us for lunch. Ken, paulit-ulit niya sinasabi iyon sa isip. Hindi siya dapat madulas. Mamaya na kami, Eunice. I-assemble mo muna namin ang dala kong toy para kay Calvin. Sabi nito na may kasamang kindat. Nagpunta na ang dalawa sa gazebo. Sinundan na lamang niya ng tingin ng dalawa. Gusto na naman niyang maging emosyonal sa nakikitang eksena. Ngayon, napatunayan na ni Eunice na hindi siya nagkamali nang hanapin si Carl Montemayor at hingin ng tulong nito kahit na marami pa ang nag-discourage sa kanya dahil mapanganib daw ang binata. Sa nakikita niya, gumana ang soft spot nito para sa pamangkin na gusto ring gumaling. Gagaling na si Calvin, ate, sa tulong ng marumbadong hilaw na bayaw mo. Kinahapunan dumating ang fashion designer sa bahay ni Eunice para i-fit ang gown na isusuot niya sa nalalapit na debut. Niyaya niya ito sa kanyang kwarto para doon magsukat. Eksaktong naisukat niya na ang gown nang kumatok si Carl. Bagsak na ang alaga mo, sabi ni Carl nang pagbuksan niya. Natigilan ito na makita siya sa suot na magandang beaded gown. Gusto niya nakitang kislap na paghanga sa mga mata ng lalaki. Ngayon lang siguro siya nakakita ng pinakamagandang debutante. Mayabang na naisaloob niya. Sanang party? Akala ko ba nagrereklamo kang hindi mo na na-enjoy yung buhay mo? Dahil sa paghihintay mo at pag-iintindi mo kay Calvin, parang panunumbat na sabi nito. Nagfi-fit lang ako ng gown for my debut. Magde-debut ka nga pala. This Saturday na. Hindi ba pwedeng pagkatapos na ng operation ni Calvin i-celebrate yung debut mo? Nang haba ang uso ni Eunice. Hello? Bago pa kita hanapin, all set na yung debut ko. Ano bang gustong palabasin ni Carl? Na inuuna pa niya ang party kaysa sa pagpapa-opera kay Calvin? Hindi ako gigil na mag-party. Pasinghal na sabi niya. Kung ako lang masusunod, ayoko na sana ng engranding debut after my sister's death. Pero mga kamag-anak at kaibigan ko may gustong i-celebrate ko pa rin yung debut ko. Paano ko tatanggi kung sila na mismo nag-prepare ng lahat para sa okasyong to? Para napapagod na hinagod ni Carl ang buhok. Isa yung gesture na napapansin niyang mannerism ng lalaki. Teka nga, bakit ba kailangan ko pang mag-explain sa'yo? Nagtatanong lang ako. Ikaw na rin naman na may sabing importanteng maoperahan agad si Calvin. Nakapaghintay na si Calvin ng more than 4 months, kaya makakapaghintay pa naman siguro siya ng another 2 weeks. Nakita mo naman, masiglang siya kanina nang dumating ka. Ibig sabihin, hindi naman siguro siya lalala for the next 2 weeks, hindi ba? Nakapamaywang nakatwiran niya. Aalis na ako. Tulog na si Calvin. Pag-iiba ni Carl ng usapan. Sandali, saan ka tutuloy? Alam ko namang wala kang kamag-anak dito sa Santa Monica. Marami namang hotel dito. Nagkibit-balikat na lamang si Eunice. Sa kanya napansin naka-t-shirt na. Suot na lang si Carl at sukbit na ang balikat. Bakit ganyan ang suot mo? Kanina pa ako init na init at asiwang-asiwa sa suot ko. Hindi ako komportable sa mga attire na akala mo pamburol. Magtiis ka. Kailangan mo magsakripisyo para kay Calvin. Ano pa nga ba? Talagang sakripisyo itong ipinagagawa mo sa akin. Pero alang-alang kay Calvin ginagawa ko. Sige, mag-ingat ka na lang. I mean, ingatan mo yung coaching ni rent mo. Biglang bawi ni Eunice nang maisip na may mali sa sinabi niya. Salamat sa masarap na tanghalian. Paglapit na si Carl sa hagdan ang habulin niya. Kailangan nga pala na bumalik ka rito. Kailan ka babalik? Babalik sana ako sa Maynila para i-renew yung visa ko. Pero humiling si Calvin. Gusto niyang pumunta kami sa beach bukas. Gusto raw niyang sumakay sa bangka. So babalik ka pala dito bukas? Nangako ako sa bata. Pagkasabi niyon ay nagtuloy-tuloy na si Carl sa pagbaba ng hagdan. Maagang bumangon si Eunice kinabukasan para ihanda si Calvin sa pagsama nito kay Carl sa beach. Ako na ang bahala mag-asikaso sa mga kakainin at kakailanganin ni Calvin, senyorita. Sabi ng yaya ni Calvin na si P. Ako na ang bahala. Ibibilin ko kasi si Calvin kay Carl.
Pasasamahin mo si Calvin kay Carl nang sila lang? Protesta naman ni Manang. Ipapasya lang naman ho siya sa beach. Pero delikado ang taong yon. Hindi naman siya kilala ng lubusan. Hindi ka ba nag-aalala para kay Calvin? Bago pa makasagot si Eunice, sa tanong ay humahangos nang pumasok sa kwarto si Calvin. Dad is here. Pupunta na kami sa beach. Napatingin siya kay Manang. Kung sumama ka na lang kaya? Huwag kayong mag-alala, senyorita. Ako na ho ang bahala kay Calvin. Sabi nito. Bakit ga marunong ka pa? Kung gusto kong sumama, sita niya. Pero bakit nga ba parang gusto niyang ipilit na sumama sa lakad ni na Calvin at Carl? Mabuti pa nga sumama ka na, sabi ni Manang habang pababa sila ng hagdan. Bit-bit ni Eunice ang bag na kinalalagyan ng baong damit at gamit ni Calvin. Naisip kong sumama na lang ako, sabi niya kay Carl. Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi mo ba maipagkatiwala sa akin si Calvin? Iniisip mo bang posibleng kidnapin ko ang bata? Natigilan siya. Iba ang naging interpretasyon ni Carl sa nakagustuhan niyang sumama. Wala akong iniisip na ganon. Kung wala talagang iniisip na ganon, hindi mo na kailangan sumama sa lakad namin. Huwag ka mag-alala. Iuwi ko si Calvin mamayang hapon nang walang galos at buong buo. Okay nga lang kahit hindi nakasama ang yaya niya. Total hindi na naman siya pinapalitan ng diaper. Napasulyap si Eunice kay Manang. Ito na ang nagsalita. Mas mainam na sigurong isama mo na si Pia at ang mister ko. Yung isang sasakyan dyan ang gamitin ninyo at siya na rin ang magdadrive. Hindi na itago ni Carl ang pagtatagis ng mga bagang nito. Nabasa niya sa mga mata ng lalaki na galit ito sa hayagang kawalan nila ng tiwala. Oo nga, si Mang Pido na lang ang magdadrive para sa inyo. Total siya ang nakakaalam ng mga pasikot-sikot dito sa Santa Monica. Sa beach resort na mga laurel niya kayo dadalahin. Madilim ang anyo ni Carl nang kargahin si Calvin. Gusto ko lang ipaalala na hindi dapat mapagod ng husto ang bata. Bigla na lang siyang nangingitim at nawawala ng malay. Pahabol ni Eunice. Hindi sumagot si Carl at sumakay na ng sasakyan. Sa payo na rin ni Tito, umattend si Eunice sa board meeting na ginanap sa Laurel Corporate Tower. Nang matapos iyon ay dumiretso siya sa resort na kinaroroonan ni Carl at Calvin. Pwede ba tayo mag-usap? Nakakunot ang noong tanong ni Carl pagdating niya sa resort. Tungkol saan? Nararamdaman kong wala kayong tiwala sa akin. Kaya kailangan kasama pa ang yaya ni Calvin at ang driver nyo sa pamamasyal namin ng bata. At siniguro mo pang dito kami pupunta sa resort ng pamilya nyo. Hindi naman sa nananahimik ako. Hinanap at kinausap mo ako para tulungan ka sa problema mo kay Calvin. Pagkatapos, ngayong ginagawa ko na napagkasunduan natin, wala naman kayong tiwala sa akin. Bakit ipinagagawa mo sa akin to kung ganito naman pala? Hinagod na naman ito, papunta sa likod ang makintab na buhok. Hindi naman sa walang tiwala, Carl. Sa palagay mo, hihingin ko ang tulong mo kung wala akong tiwala sa'yo? Huwag na tayo magplastikan pa, Eunice. Alam ko nag-aalala kang may gagawin ako masama kay Calvin. Kung sa bagay, hindi kita masisisi. Siguradong marami ka nang narinig na puro masama tungkol sa akin. Na masama akong tao. Na black sheep ako sa pamilya. Na troublemaker ako. Na shit. Sinasabi ko naman na may tiwala ako sa'yo. Kaya lang, sina Manang at Mang Pido na lang yung nakatatanda sa bahay. Kaya sinusunod ko yung advices at suggestions nila. Sorry kung na-offend ka na naman. Kung hindi ko lang napaniwala si Calvin na ako si Ken, nag-back out na ako, Eunice. Ibabalik ko sa iyo ng buong buo ang perang ibinigay mo sa akin. Don't, Carl, please. Bigla niya itong nahawakan sa braso. Nagtatagis pa rin ng mga bagang na inalis nito ang kanyang kamay. Smile, nandyan na si Calvin. Babala ni Eunice, nang mapansing palapit ang bata sa kinaroroonan nilang cottage. Isa lang ang sasabihin ko sa iyo, Eunice. Kung ayaw mo mag-back out ako, pagkatiwalaan mo ako. Daddy, let's ride the boat again? Paglalambing ni Calvin na hinila na ang kamay ni Carl. Okay, baby. Pagpayag ng lalaki.